Ayan, good afternoon mga ka-antrip. Dumating nga pala ang tracking kanina umaga mga ka-antrip, yung aming mga cargoes galing ng Manila, mga boxes at mga tires. So, ngayong hapon namin siya na iakyat dito sa taas. Bali yung aming po palang parang bodega ng mga gulong ay nandito sa taas. Itong shop namin sa baba, may hagdan, medyo mataas ang atip at doon namin sa taas ini-stock or dito ang lagayan namin ng mga tires sa bandang taas. Kasi nga medyo agaw ng space talaga ang mga tires mga ka-antrip. So mga ka-antrip, doon sa mga nagsisimula nga pala mga ka-antrip, tips ko lang lalo na doon sa mga nagtatanong kung magsimula daw ba ano ang mas maganda, dapat mayroon kang kukuning tao kaagad para siya na bali ay nakakaalam from the start pa lang, o dapat ikaw ba. Pero share ko sa inyo mga ka-antrip kung bakit ko napagdesisyonan ito before na talagang kami lang muna. Kasi di ba mga ka-antrip, nagrorota kami. Bali sa pagrorota namin, yun ba yung mga selling, mga van selling, umiikot sa mga maliliit na tindahan, may mga dalang mga items at binibenta namin sa kanila. Nadala-dala namin na ang produkto sa van. So tinatawag din yung siyang rota or van selling. Ngayon mga ka-antrip, meron kaming customer mga ka-antrip na medyo may edad na pero may mga anak siya. Meron siyang 3 anak. And then meron siyang staff sa kanyang tindahan. Bali yung staff niya ayun talaga yung nakakaalam lahat ng pasikot-sikot doon sa kanilang shop. Yung staff na yon, siya ang umu-order or nag-order, gumagawa ng order. Tapos yung may-ari, yung lalaki kasi may ibang trabaho. Tapos yung babae, yun yung bali ang nagka-cashier. Tapos minsan, pag pumupunta kami doon sa kanila, dahil nga nagva-van selling kami, yung 3 niyang anak, nagko-computer or nagsa-cellphone. Hindi talaga pumupunta or hindi, parang walang pakialam doon sa kanilang business sa shop kasi mga nag-aaral. Kaya naman mga ka-antrip, dumating yung time na yung kanilang staff na pinagkakatiwalaan doon na matagal na mga ka-antrip, na halos siya talaga ang operation manager niya ay nag-abroad, nag-OFW. So tinandaan ko yun mga ka-antrip, yung pangyayari na yun kasi after nung kanilang staff mga ka-antrip na pinagkakatiwalaan na nag-abroad mga ka-antrip, tuwing pumupunta kami doon ay hindi marunong mag-order yung babae, yung may-ari, yung nagkaka-share before. Tapos yung mga anak niya hindi rin marunong at hindi ngayon interesado doon sa kanilang business. At dahil nga doon, nabanggit nga sa akin ng may-ari na yun, na sabi niya, hindi na muna ako mag-order kaya hindi man ako marunong, hindi ko alam kung anong i-order ko. Wala na nga kasi dito si ganito, ganon yung kanyang pinagkakatiwalaan. Sabi niya, ang hirap talaga, matanda na ako, tapos hindi ko pa alam yung mga dapat o-orderin. So tinandaan ko yun mga ka-antrip. Kaya after that mga ka-antrip, paglipas ng ilang taon, nung nagsarili na kami mga ka-antrip magtayo ng shop, ay talagang ako, hands-on talaga kami mga ka-antrip, na kahit na lahat ng kaliit-liitan dito mas alam ko. So kapag dumating ang time, halimbawa walang staff or magkaroon ng staff tapos umalis, hindi ka mahihirapan or hindi mapipilayan ang business mo. Kaya ngayon yung mga anak ko halimbawa grade 5 at grade 3, ayan, tinuturuan ko na rin dito sa shop. So halimbawa kung isasunod ng mga taon wala kami ng papa nila, maasahan sila dito. Kung magkaroon man ng staff halimbawa dito, at least sila mismo na miyembro ng pamilya o ng mga anak namin ay alam ang pasikot-sikot dito sa business. Kasi ang hirap mga ka-antrip kapag ikaw mismo na may-ari ay hindi mo alam ang lahat ng detalye dito sa ganitong business. Kasi hindi siya basta-bastang natututunan na lang ng ganun-ganun na lang. Kagaya halimbawa nga itong mga grocery. Iba po itong industriya natin. Kailangan niya ng kaalaman o kailangan mo talaga ng tiyaga dahil madetalyado itong klase na ito. At ayaw kung dumating nung point na halimbawa absent lahat, halimbawa may mga staff ka tapos umabsent lahat, tapos wala na, hindi ka na makapag-operate, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, as in mapipilayan ang negosyo mo. Kaya dun sa mga nagsisimula, mas maganda talaga na ikaw mismo mag hands on ka talaga, para kung sakaling mang kumuha ka na ng staff, ikaw na may-ari, alam mo ang pasikot-sikot at mga detalye dito sa business. Meron kasi mga ka-antrip may nagtanong sa akin ba na pasimula pa lang siya, wala din daw siyang alam, kaya siguro kukuha daw siya ng staff na may alam na. Pero mas scary kasi yun mga ka-antrip, yung ikaw na may-ari, wala kang kaalam-alam, tapos kukuha ka nung maalam na. Share ko lang ulit sa inyo mga ka-antrip, way back mga ka-antrip, nung nagtatrabaho pa lang ako sa isang company, meron kaming kakilala na pumupunta doon sa amin sa mga katrabaho ko, na nagdadala kung anong kailangan nila sa mga piyesa ng kanilang motor. Siya pala mga ka-antrip ay nagtatrabaho sa shop. So halimbawa, kailangan mo ng battery, sabihin mo lang sa kanya, dadalhin niya doon after ng office work or after niya magtrabaho, mura lang. Rim, kahit na anong piyesa ng motor. So doon ko naisip,
ganun pala, pwede pala talagang alam mo yun, makapuslit. Kahit na nga ikaw nandoon sa shop mismo, pwede pala makapuslit kung meron ka hindi mapagkakatiwalaang tao. Ngayon kung hindi mo alam ang pasikot-sikot, pwede mo siyang pagtiyagaan na lang muna talaga kasi wala kang alam. Hindi kagaya nung ikaw alam mo mismo na may-ari ang pasikot-sikot dyan, kahit tanggalin mo siya ay parang hindi mo ramdam or parang hindi ka rin nawalan kasi alam mo naman yung operation ng iyong business. Alam nyo naman mga ka-antrep na itong business natin, itong negosyo natin, isang piyesa pa lang at pwede mo nang kumbaga malaking kawalan kasi may mga piyesa na 1,000 ang halaga, 'di ba? Maliit lang 'yan na piyesa, 1,000 ang halaga. So magkano ang kapital no? Nawalan ka na ng kapital o yung tutubuin mo pa sana nawala, napakalaking sayang talaga. So mahirap siya at mapagod, pero kami kasi ever since before talaga'y nag-hands-on talaga kami. So okay lang na magka-staff, okay lang na wala. Siyempre minsan naman karamihan kasi ng mga nag-a-apply dito or yung mga nagtatrabaho dito yung may mga asawa na. Tapos minsan hindi mo iwasan yung pag may mga anak kasi na hindi rin nagtatagal kasi yan, tulad yan, ang anak wala nang magbantay, hindi na maiwan sa nanay, yung asawa na dating walang trabaho, nagkatrabaho na, maglalaot na, tagbasa ka na, so wala na namang mag-asikaso ng mga bata, kaya umaalis sila. So okay lang yun, naintindihan ko at least naman din kasi sa mga panahong kailangan nila kahit papano ay nakakapasok sila. So kung umalis man sila ay wala kaming, kumbaga walang nagbabago sa sitwasyon kasi sanay kami at alam naman namin ang operation. Medyo mapagod lang talaga tulad yan, halimbawa darating yung mga tracking, tapos yung mga medyo cargo. Maraming mga stocks, yun lang yung medyo mapagod. Same thing din yan mga ka-antrep doon sa mga halimbawa mga ka-antrep, bago kang shop owner tapos wala kang idea, wala kang alam, kukuha ka ngayon ng mekaniko na magaling maalam. Alam nyo man na experience or may encounter ako ganyang mekaniko mga ka-antrep, galing siya sa city. Ang sabi niya talaga dito, nagmamalaki talaga na yung shop owner daw na pinanggalingan niya is siya daw umalis kasi nga daw parang alam mo yun, something na bobo yung yung may-ari daw kasi siya naman daw talaga palagi ang tinatanong at siya naman daw ang nakakaalam lang. Yung may-ari daw wala namang kaalam-alam, gaasa lang daw sa kanya. O diba, ang pangit namang tingnan na ganun yung sabihin sa'yo, pero alam ko namang hindi at alam kong pinaalis siya dahil sa ugali niya at sa pananalita niya palang kaagad talagang halata namang pinaalis siya. Pero hindi kasi din ako umaasa talaga lahat sa mekaniko pagdating sa piyesa. Halimbawa ganyan, wala ang mekaniko, absent ang mekaniko, so tapos may customer na gustong bumili, dapat alam din natin yung mga piyesa natin, paninda kung para saan, kasi kung wala mekaniko mabibentahan mo pa rin at ma-explain mo pa rin doon sa customer kung ano ba yung kailangan nila at ma-serve sa kanila yung kanilang hinahanap o kailangan. Alam niyo mga ka-antrep, it's a long process at it continuously talaga learning process kasi mga ka-antrep, medyo matagal na rin kami pero kahit na matagal na may mga bagay-bagay pa talaga tungkol dito sa ating mga parts, mga piyesa mga ka-antrep na hindi ko nga familiar, na minsan ngayon ko lang na-encounter at tuloy-tuloy siya mga ka-antrep kasi syempre nag-i-innovate din, 'di ba, yung mga yung mga piyesa, yung mga motor. So tuloy-tuloy yung pag-aaral natin dito, hindi siya yung way back 10 years ago is ganun pa rin pagka after 10 years. Pero syempre by familiarity medyo madali na lang talaga sa atin. So yun yung pinaka-advantage sa mga nagsisimula na sila mismo ay nag-hands-on mga ka-antrep kasi mas familiar ka at hindi nga yun maapektuhan ang iyong operation kung sakaling absent lahat ang mga staff mo or mawalan ka man saglit or wala yung mga mekaniko mo mga ka-antrep. So yun lang muna mga ka-antrep dahil ay kami mag-unbox pa at magpa-pricing at magdi-display. Medyo marami yung dumating naming stocks this pa ito January pa, ngayon lang siya na pick up. Thank you. Bye-bye.